Code of Conduct o malinaw na patakaran susundin ng mga bansa sa West Philippine Sea ang solusyong nakikita ng Pilipinas sa tensyon doon ayon sa DFA. Pero dudang ilang eksperto na susunod dyan ang China. Nakatutok si JP Soriano. Sa kabila ng mga insidenteng katulad ng pambobomba ng tubig sa resupply mission ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal, naniniwala pa rin ang Pilipinas na ang pagkakaroon ng isang epektibo at makabuluhang Code of Conduct o COC sa pagitan ng China, Pilipinas at ASEAN ang solusyon para matigil ang paulit-ulit na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ang COC ay kasunduan na magtatakda ng alituntunin sa magiging pagkilos at reaksyon ng Pilipinas, China at ibang bansa na may inaangking teritoryo sa South China Sea. Nauna nang sinabi ng China na hindi nila kailanman kikilalanin ang 2016 Arbitral Award na nagsasabing bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Pero nangako ang China na susundin ang anumang mapagkakasunduan sa COC. The Philippines advocates for an effective and substantive code of conduct that adheres to UNCLOS and takes into account the interests of all stakeholders, even extending beyond ASEAN and China. This approach is crucial if we are to maintain an open, inclusive, and free Indo-Pacific region. Tamang-tama raw, lalo't darating sa Pilipinas sa susunod na linggo ang ilang opisyal ng China at ASEAN upang ipagpatuloy ang pag-uusap para mabuo na ang COC. Mahigit 20 taon nang binubuo ng China at ASEAN kasama ang Pilipinas ang COC, pero hindi pa rin ito matapos-tapos. Habang nakapagtayo na ang China ng mga artificial islands sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, isang bagay na ayon mismo sa DFA ay paglabag sa mga naunang kasunduan sa DOC. Kaya para sa ilang international foreign analyst, mahirap na paniwalaan pa na susundin ng China ang mga mabubuong alituntunin sa COC. It just seems that we're not speaking the same language, we're not wanting the same thing, and there's no respect between people. So how do you establish a code of conduct when there's no respect between both parties? Ang China patuloy na ginigiit na alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal, tulad daw ng ipinangako nito 24 na taon na ang nakakaraan. Nauna nang sinabi ng DFA na walang ganitong kasulatan at wala ring alam ang mga kasalukuyang opisyal tungkol dito. Pero kung meron man, sabi ng ilang analyst, whoever that public official is, that's a traitor to the country. That's a public interest there more than anything. But it's quite clear what the policy of this government is. That does not exist. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.